Hello mga kaindi, no? Magandang hapon sa inyong lahat. Narito po tayo muli para sa ating pag-aaral patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Sino man po yung manonood, paki-shoutout po kung okay po yung ating sound para po tayo ay magpatuloy, no? Sa mga kaindi natin, iniintay ko po bago po tayo mag-umpisa na kung okay po yung ating sound. Pagka hindi, gagamit po tayo ng headphone. Okay po ba yung ating sound mga kaindi bago po tayo magtuloy para po sa ating magandang talakayan sa araw na ito? Pa-shoutout po ako kung okay po yung ating sound para po tayo ay magpatuloy sa ating talakayan. Hinihintay ka po yung inyong isa-shoutout kung okay po yung ating sound o kung maganda po yung ating dating dyan. At kung hindi naman po, papalitan po natin yung ating sound at gagamitan na lang natin ng yung tinatawag nating headphone, no? Paki-shoutout po kung okay po mga kaindi para po tayo ay magsimula na sa ating talakayan, no? So wala po bang problema yung ating sound bago po tayo mag-umpisa, mga kapanalig, mga kapananampalataya? Shout out po kung okay po yung ating sound para po tayo ay magpatuloy sa ating gawain para po sa pagtatanggol ng ating simbahang Katoliko. Okay po ba yung sound, mga brothers and sisters, mga kaindi, no? Mga kapanalig, paki-comment po kung okay po yung ating. Hello bro, okay no? Paki-ano lang po kung okay po yung ating sound bago po tayo magpatuloy sa ating gagawing talakayan sa araw na ito, no? So, okay po ba mga kapanalig? Kung okay po, so magpapatuloy po tayo para po sa ating maganda at maayos na talakayan. Para po sa ating kaalaman, pasensya na po at ilang araw akong hindi nakapag-live, no? Dahil nagkaroon ng, yung mata ko nagkaroon ng konting diferensya. No, nagkaroon siya ng konting, may echo. Okay. So, nagkaroon ng konting diferensya yung aking mata, kaya medyo ngayon lang tayo nakapag-live. Medyo namaga po kasi yung kabilang mata ko, no? May echo bro, okay. Okay bro, pero may echo. So, may echo. So, ayan, may echo pa po ba? Ano po, no? Kung may echo pa. So, okay na po ba mga kaindi, no? So, pasensya na po at kung nagkaroon ako ng ilang halos mag-iisang linggong pagitan kung bakit ako hindi nakapag-live. Medyo nagkaroon ng problema yung kabila kong mata. Ngayon okay na po siya, no? So, samahan po ninyo ako para sa paghahayag ng ating pananampalatayang Katoliko. So, tungkol po ito sa Deuterocanonical na ginagamit daw. Sabi po ng ating kaibigan na nasa Brazil, no, hindi raw po ito ginagamit ng pare o ng simbahang Katoliko, no? Sabi ng ating kaibigan na nandoon sa Brazil. Patutunayan po natin hindi lang po mga pare ang gumagamit ng Deuterocanonicals. Kahit po during the early Christian church ay ginagamit na po ang Deuterocanonicals at nagko-quote po dito ang mga apostol. Even si Jesus Christ ginagamit itong Deuterocanonicals. Tunghayan niyo po ang ating paghahayag para po sa ating magandang pag-uusap at sa ating magandang talakayan, no? So, tingnan po ninyo kung paano inililihis ng taong ito ang mga binibintang sa simbahang Katoliko. Nandito po tayo kasama ng ating mga kaibigan din na nagtatanggol sa simbahang Katoliko, no? So, maraming salamat sa inyo. Okay lang, no? Kung mayroong echo, ay okay lang yun. Basta maganda, mas maganda yung ating sound. So, maraming salamat mga kaindi. At ako'y inyong samahan at para po sa ating magandang talakayan. Unang-una, bago po tayo mag-umpisa, salamat po sa mga taong patuloy na nagbibigay sa atin ng material, spiritual, financial na support para po tayo ay magpatuloy. Hindi na po natin i-mention ang mga taong iyon, no? Hindi po kami nagme-mention dito ng mga tao na tumutulong sa amin, no? Si Lord na po ang magbabalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Patuloy lang po natin silang ipanalangin. Ganon din po ang lahat ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig. Lalo-lalo na ang mga lahat ng mga frontliners, no?
So maraming salamat sa pakikiisa nyo sa amin at patuloy po kayong nagbibigay sa amin ng inspirasyon at sumusuporta para po sa ating pananampalatayang Katoliko. No? So maraming salamat mga kaindi at inyo po nawa ay magamit itong pagtatanggol sa Deuteronomy Canonicals na inaatake ng ating mga separated brethren, lalo-lalo na yung nandoon na mga ngaral sa Brazil. No? Ating pong ihahayag ang katotohanan na ito po ay part ng Biblia at ang Katoliko po o ang Catholic Church mismo ang nagkanon ng banal na kasulatan. No? Wala pong protestante ang nagkanon ng banal na kasulatan. Kung hindi ang mayroong authority at mayroong responsibilidad sa pagkakanon ng banal na kasulatan ay ang ating simbahang Katoliko. Kaya wag po tayong maniniwala na sinasabi ng mga ngaral na ito na nandoon nakabase sa Brazil na hindi raw natin ito ginagamit. Unang-una, tingnan natin po ang punto niya na hindi raw ginagamit. Kung titingnan niyo po yung ating liturgy, no? Liturgical daily reading sa simbahang Katoliko, naglalaman po ito ng mga pagbasa doon sa magmimisa tayo. Naglalaman po ito ng mga Deuterocanonicals gaya ng Sirach, ng yung tinatawag nating Wisdom of Solomon o Karunungan ni Solomon, no? Yung tinatawag din nating Ecclesiasticus o Baruch, no? Nagko-quote po ang ating mga pagbasa diyan, no? Kung meron po kayong liturgical word na ginagamit na daily mass, makikita niyo po ron. May mga nakalagay po doon na mga Deuterocanonicals. Kaya wag po tayong maniniwala na hindi daw ito ginagamit ng simbahan o ng mga pare. No? Sa pagbasa natin, matatagpuan at makikita natin sa daily gospel natin, daily reading sa simbahang Katoliko. Kung inyong pagmamasdan yon hanggang sa 1 year na calendar natin, doon umiikot yung mga pagbasa natin. Mayroon po itong content at naglalaman po ito ng mga Deuterocanonicals. Kaya yung sinasabi niya, hindi raw po natin ito ginagamit, huwag po kayong magpapapaniwala sa mga taong umaatake, lalo-lalo na sa kanya, no? Na nagpapantas siya lamang para atakihin at siraan ang simbahang Katoliko. Tingnan po natin kung ito ba ang ating mga pananiwala at pananampalataya na ang Deuterocanonicals ay kasama doon sa tinatawag nating scripture na tinatawag nating inspired at tinatawag natin na ito ba ay kasama sa kanon ng simbahan, no? Tingnan po nito. May mga libro po ako dito na magpapatunay, even ang rabbi, no? Ang rabbi Sakaraya, no? Hindi po ito yung propeta Sakaraya. Isa po itong rabbi na magaling, no? Ito po ang kanyang libro. Kung meron po kayo nito, no? The History of the Bible. Si Rabbi Sakaraya, no, ang sabi niya dito, no, ito po, tunghayan po ninyo at sundan po ninyo ako. Ang sabi dito, napakaganda po ng ating magiging talakayan. Ang sabi po dito sa kanyang mga sulat, kung ating pong babasahin, no, ang sabi dito, mga brothers and sisters, no, tunghayan ninyo. Ang sabi po dito, para po maliwanagan po tayo na yung maling bintang at paratang sa atin ay mali. Sabi dito, tingnan niyo po, the oldest and most important translation of the Old Testament, called the Septuagint, no? Sabi Septuagint, was in Greek and was begun in the 3rd century BC in Alexandria, the capital of Egypt. No, itong Septuagint na translate mula sa Hebrew papunta sa Grego ay naglalaman po ito ng mga Deuterocanonicals. Transfer po ito, no? Yung tinatawag nating LXX, no? Na ito po ay ginagamit ng mga Hebrew people o mga Hudyo people, even ang mga early Christians, no? Ito pa ang sabi ni Rabbi Sakaraya. The Septuagint is important because of its wide use, because it became an authoritative Greek language source for 2,000 years of translation of the Old Testament into other languages. Before the discovery of the Dead Sea Scrolls, the earliest known manuscripts of the Old Testament were not Hebrew, but copies of the Greek Septuagint. Okay. The Septuagint was the scriptures of the early Christian church, no? The Septuagint was the scriptures of
Early Christian Church. Ayan, yung LXX yung 72, no? Yung tinatawag nating LXX yung 70, no? Ibig sabihin kasi ng septa means 70, no? It is the early used Christian church, and when New Testament writers quoted the Old Testament, they usually quoted the Septuagint, no? Yung mga early Christian church, even ang mga apostles, even Jesus Christ, no? New Testament writers quoted the Old Testament. They usually quoted the Septuagints even today, no? The 2,300-year-old Septuagint is the Old Testament text used by the Greek Orthodox Church. See, nakita niyo na? Even daw ang mga sumulat ng New Testament ay nagko-quote dito sa Septuagint version na to. No? Dito pa lang, no? Itong kasing tumutulig sa atin, kulang to sa kaalaman, no? Nagpapantasya lamang po ito na nagbibintang, no? Kapag talagang nag-aral tayo, dapat sasaliksikin natin ang katotohanan, no? Kaya itong taong ito na nagpapantasya na hindi raw ginagamit, nagkakamali po siya. Isang rabbi na, libro ng rabbi ang binasa ko, Rabbi Zechariah, no? Na nagpapatunay na ang sabi, no? The Septuagint was the scripture of the early Christian church. And when New Testament writers quoted, no? Even today, 2,300-year-old Septuagint is the Old Testament text used by the Greek Orthodox Church. No, nakita niyo na? Nagko-quote po even ang mga writers ng New Testament. Mamaya magbibigay po ako ng mga talata mula sa New Testament ay nag-quote po sila sa mga Deuterocanonicals. No, mag-take note po kayo, pambasag po ito sa mga nagpapantasya at tumutulig sa against sa Deuterocanonicals, no? Ang ganda po ng sinabi ng isang Rabbi Zechariah, no? Ang the story of the Bible po ito ni Rabbi Zechariah, no? Ginagamit na po ito during that time, no? Ngayon, meron naman po tayo dito na libro na The History of the Bible and its Compilation. Makapal po ito. No? Ito po ang sabi tungkol sa Deuterocanonicals. Tingnan po ninyo, no? Mga kapanalig, sabi dito. Sabi dito, about the Dead Sea Scroll na magpapatunay na mayroong Deuterocanonicals nung ito ay natagpuan. Okay. Mayroon po, ang sabi rito, fragments of the 3 Deuterocanonical books have been found among the Dead Sea Scroll found at Qumran. No? Ito yung Qumran community, yung tinatawag nating mga SNS. No? Ginagamit din ito ng mga SNS. In addition to several partial copies of Enoch and Jubilees from the Ethiopic Deuterocanon, no? Deuterocanon, yung mga Ethiopian church, no, na meron sila. And then Sirach, whose Hebrew text was already known from the Cairo Genisa, has been found in 2 scroll, no? Okay. In Hebrew, another Hebrew scroll of Sirach has been found. Meron ding Hebrew Sirach, no? Has been found, no? In Masada, the book of Tobit has been found in Qumran in 4 scroll written in Aramaic, no? And in one written in Hebrew, the letter of Jeremiah or Baruch chapter 6 has been found in cave. In Greek, it has been theorized by recent scholars that the Qumran library was not entirely produced at the Qumran, but may have included part of the library of the Jerusalem temple that may have been hidden in the caves of safekeeping at that time. The temple was destroyed in Romans in 70 AD. Doon po sa Qumran cave natagpuan na may mga nakasulat ng mga Deuterocanonicals, no? Na ginagamit po during the Old Testament time pa lamang. Kaya itong ating mga kaibayo na tumutulig sa dito ay kulang po ito sa mga kaalaman. Ang alam lamang po nito, atakihin ang simbahan, siraan ang simbahan. So nandito po ang mga CFD, no? Na tutulong sa simbahan, lalo-lalo na sa mga kaparian. Tandaan niyo po, wala po kaming sweldo sa simbahang Katoliko. Voluntary po kaming tumutulong at nagtatanggol sa simbahang Katoliko. Wala pong ibinibigay sa amin ang simbahan kung hindi po sarili po namin ito. At doon po sa mga tumutulong sa amin, maraming salamat dahil sa inyo patuloy po kaming
nagpapatuloy at patuloy kaming naglalahad ng katotohanan. Ginagawa po namin ito sa aming sariling kapakanan at sa aming pong mga natatanggap na tulong sa inyo, alang-alang po para po sa ikaluwalhatian ng Diyos at ng kanyang simbahan. Hindi po para maging magaling kami, kung hindi po para po sa kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos at ng simbahang Katoliko. Kaya po kami nandito. Amen. Sabi rito, the large major of Old Testament reference in the New Testament are taken from the Greek Septuagint. Napakita nyo na, no? The large major of Old Testament reference in the New Testament are taken from the Greek Septuagint, which includes the Deuterocanonical books as well as Apocrypha na tinatawag ng mga Protestante, no? Both of which are called collectively, sa Greek, tinatawag itong anagigenos kemena, things that are read or profitable reading. No? Sa Greek, tinatawag itong anagignos komena. Ibig sabihin, the things that are read or profitable reading. So, doon natin makikita, no? Na itong mga nagpapantasya na nagsasabing hindi raw ginagamit during the Old Testament time and even ang New Testament na mga writer doon po nagkoko. Ihanda nyo po ang inyong mga tinatawag nating inyong mga notebook. So papalitan ko po yung aking sound, no, may echo po. Okay, so aalisin natin yung echo, no. Wait lang po at magpapalit po tayo ng ating sound. Okay, so ayan, meron pa po bang echo mga ka-indi? Pakisabi lang po kung meron pong echo yung ating meron pa po ba o wala na po? Mga ka-indi, okay na po ba? Para po tayo ay magpatuloy. Okay. So ginawa ko na po, pinalitan ko na po ng inalis ko na po yung at ito na po yung ginamit ko, yung headset. Sabihin niyo po kung may echo pa po para po maging maganda ang ating gagamiting talakayan, no, sa araw na ito, mga ka-indi, no? So okay na po ba yung ating sound? May echo pa po ba? Paki-shout out po kung may echo pa po yung ating sound. Meron pa po ba mga ka-indi? Kung okay na. So wala na bro, okay, salamat. So pinalitan ko na. Kasi ginamit ko itong condenser, matagal na ko nang hindi nagagamit. So maraming salamat sa inyo. Okay na po ba yung sound? Okay. Gaya ng sabi ko, itong Septuagint ay ginagamit, no? Ginagamit ito during the Old Testament time pa, at ang mga early Christian writers sa New Testament, dito po sila nagko-quote. Kaya itong bintang ng ating mga kaibayo sa pananampalataya na tumutulog sa, hindi nila nalalaman ang kanilang pinagsasasabi. Ang ibig sabihin niyan, kulang po ito sa kaalaman, kulang sa research. Ang gusto lamang po nila ay umatake sa simbahang Katoliko. No? Another. Ito pa po, pinapakita ko po yung mga reference ko, no? Ito po, makapal po ito, no? Mamaya magbibigay po ako ng mga talata na mula sa New Testament na quoted po sa mga Deuterocanonical books. Ihanda nyo po ang inyong mga ballpen na magagamit nyo po ito pang counter, lalo-lalo na doon sa mga ngaral na tumutulig sa nakabase sa Brazil, no? Ito po ang sabi dito ng The Complete Guide to the Bible, no? Kaya kung tayo po ay kulang sa kaalaman, maaari po tayong madala at mapaniwala ng taong ito na tinuturo ay mga kasinungalingan laban sa simbahang Katoliko. Sabi dito, no? Pansinin natin. Included and excluded. Sabi dito, no? Pansinin ninyo. Sabi dito. Protestant versus Catholics. Ito sabi. By the time of Protestant Reformation beginning in 1517, yan lumitaw yung mga Protestante. Many Christian scholars were raising serious question about the reliability of the Apocrypha, no? Kine-question na nila to, no? There years later in the first detailed Protestant opinion, no? Protestant opinion, no? Ito yung opinion ng mga separated brethren natin. Protestant opinion in the matter, the prominent scholar Andres Bodenstein, no? In the prominent scholar Andres Bodenstein, commonly known as Karl Scharf, after his birthplace, not only distinguished between the Hebrew canon and the Apocrypha, he also divided the Apocrypha into two categories, helpful books and dangerous books. So, merong helpful books, meron a dangerous book. Gaya ng sinabi ko, during that time, ang daming mga
scriptures na naglabasan doon, yung tinatawag natin mga pseudepigrapha. Dito nila nakita kung alin yung helpful at yung hindi, no? Sabi rito, ano yung mga helpful books? Among the helpful were Wisdom of Solomon, Sirach, Judith, Tobit, First and Second Maccabees. The second group, namely 1 and 2 Esdras, Baruch, Prayer of Manasseh, and Addition of Daniel. So nakita mo na, no? Mga helpful book ito, ayon mismo sa prominenteng scholar ng Protestante. Pagkatapos, ino-object ng mga kaibigan nating mga Protestante, lalo-lalo na yung nasa Brazil na sinasabi niya hindi daw ginagamit. Another, Protestant begin debating what do with the apocryphal books sequestered and reduced at low status in their Bibles. Beginning in 1549, the Church of England tried to find a use for them by developing lesson from selected chapters of the Apocrypha. Even yung mga Anglican, yung ito yung tinatawag na Anglican Church, no? Na meron din sila nito, no? Publishing them in the lectionary that accompanied the Book of Common Prayer. On the other hand, Puritans did not want the Apocrypha. Ito, yung mga Apocrypha na tinututulan ng mga Puritans, no? Ito yung tinatawag nating Anabaptist, no? Tumututol din to, no? Sabi dito, in fact, the first English Bible that excluded the Apocrypha was the 1599 edition of Geneva Bible. Doon pa lang na tinanggal na during that time, nung Geneva Bible, nung 1599, tinanggal na nila. Pero during that time na hindi pa dumadating yung mga 15th century o 1599, lahat po ng mga translation ng Bible ay mayroong Deuterocanonical. No? Pansinin niyo, no? Noong 1599 lang, tinanggal na ng Geneva Bible sa pamamagitan ng mga Puritans na ito o ng mga Anabaptist yung tinatawag nating Deuterocanonical sa Catholic Church, at sa Protestant tawag nila ay apocryphal books, no? Which quickly became the favored translation among Puritans, no? Tinanggal nila 'yon para yung kanilang magiging favor doon sa kanilang pinaniniwalaan sa mga Puritans, no? Even ang mga separated brethren natin na ayaw din itong tanggapin, no? Nanguna ang mga Puritans, then follow the mga separated brethren natin. When now acclaiming King James Version of the Bible was completed in 1611, it included, no? Tingnan nyo, no? Noong 1599, yung English Bible ng Geneva Bible, tinanggal na ng mga Puritans. But in 1611, itong King James Version, mayroon pa. Ayan, no? Mayroon pa, sabi. In 1611, the King James Version Bible was completed. It include the Apocrypha, but within 4 years, after 4 years, printers began dropping of disputed section, perhaps to save money, no? Tinanggal na litero para daw sila ay makatipid sa pera. sabi niya, began dropping the disputed section, perhaps to save money. Doon pa lang nakikita nyo na may money include na kung bakit nila tinanggal. Dahil during that time, ang Biblia po ay pagkamahal-mahal niyan. No, para daw makatipid, tinanggal na nila yun, no? Hindi po ako ang may sabi nito. Ito po ay Reader Digest po ang sumulat nito, no? Hindi ko po to iniimbento. Reader Digest po, no? Credible reference, standard reference po ang Reader's Digest. Sabi rito, the Archbishop of Canterbury, ito yung ating magisterium, no? One of the various translations was furious in 1615. He issued public notice that anyone caught binding and selling Bibles without the Apocrypha risks a year imprisonment. Ayan, nagbigay siyang ganun decree. Dahil itong mga separated brethren natin, nag-uumpisa ng pinagtatatanggal yung mga sinasabi nilang apocryphal books. Kaya nagbigay ng decree itong Bishop ng Canterbury ng ganong kautusan. Yet the practice continue during the centuries that follow. Bibles without the apocrypha came to outnumber of by far Bibles with it. Ayan, dumami na yung mga nag-iimprinta na wala ng apocrypha, no? Tinanggal na ng mga Protestant. Pero during that time, nung di pa dumarating ang 1599, lahat po ay mayroong Deuterocanonicals. Okay, sabi rito, today Bibles produced for Roman Catholics waive the Deuterocanonical writings among other
books of the Old Testament, the Eastern Orthodox Church, yan, meron yan, which broke with the Roman Church during the Crusade in AD 1054, accept all books in the Catholic Bible and adds more, no? Tinanggap ng mga ating sister church in Jesus Christ, no, na itong mga Orthodox tinanggap kung ano yung ginagamit ng simbahang Katoliko. Kahit na sila ay humiwalay noong 1054, tinanggap nila yung ating 72 to 73 books dahil sila ay ating sister church in Christ Jesus, no? Some Bible edition try to attract readers from the diverse Christian tradition, Protestants, Catholic, Orthodox, by publishing all these apocryphal books between the Old and New Testament, no? Even yung mga iba nating mga kapanalig sa ibang pananampalataya, meron din sila kahit yung ibang protestante tinanggal na, pero yung iba nagpatuloy pa rin. So, doon natin makikita. Kaya nga kung bibili ka ng mga Bible, yung mga lumang-lumang Bible, makikita mo may mga Deuterocanonicals. Even yung KJV, meron po si Brother Mel na 1611 paano bulok na nandito, naglalaman po ng mga Deuterocanonicals or apocryphal books. Okay, tuloy natin. Though Christians still debate the value of the Apocrypha and cannot even agree on which books make up the collection, no? Even ngayon, no, nakikipagtalo sila sa atin, annoying, no, argument sila na hindi daw yan parts ng Bible. Pero unang-una, nung nagkanon po niyan ay ang simbahang Katoliko at hindi po mga Protestante. Ang ginagawa lang po ng mga Protestante ay magprotesta lang ng magprotesta dahil wala po silang authority para magkanon ng banal na kasulatan. Sabi, dahil ang ang simbahan ay pillar and foundation of truth. Hindi po sinabi sa Biblia na ang Bible ay foundation and pillar of truth. Ang sabi, the church is the pillar and foundation of truth. Okay? Kaya kahit na po ito ay magprotestante ng magprotestant o magprotestant na magprotestant, wala po silang magagawa dahil ang pillar and foundation of truth ay ang simbahan at ang simbahan ang nag-decide kung anong mga books ang dapat gamitin at hindi dapat gamitin. Amen? So nandito po another, no? Ano ba ang sabi ng ating simbahan bago po ako maglatag ng mga talata na ito po ay mayroong matibay na basayan, matibay na na talata na magpapatunay na nagko-quote ang mga early Christian writings during the New Testament time, no? Ihanda niyo na po ang inyong mga ballpen. Bago po doon, pupunta po tayo sa ating magisterium, no? Ano ang sabi ng magisterium? Kung meron po kayong KPK, Katisismong Pilipinong Katoliko, ito po ang nilalaman. Bago po tayo mag-quote, no? Gagamitin po muna natin yung ating magisterium. Ang kanon ng banal na kasulatan, ayan, tayo po ang may responsibilidad na nagkanon yan. Dahil sa mga pagtatalo, eto na, nakita ng simbahan ang pangangailangan na gumawa ng isang tahasang listahan. Paragraph 88 po ito ng Katisismong Pilipinong Katoliko, KPK. Dahil sa mga pagtatalo, nakita ng simbahan ang pangangailangan na gumawa ng isang tahasang listahan, isang kanon ng mga aklat na tunay na kinasihan ng Diyos at kaya naman ang Diyos ang kanilang may akda. Nahahati ang kanon ng kasulatan sa mga aklat na isinulat bago pa nabuhay si Jesus. See? During that time, nag-i-exist na to, no? No. Ang matandang tipan at yaong sinulat pagkatapos ng pag-akyat niya sa langit ang bagong tipan. Sa patnubay ng Espiritu Santo, itinakda ng simbahang Katoliko ang mga kinasihan at pamantayang mga aklat ng bagong tipan. Nakita nyo na, ang may responsibilidad po ay ang simbahang Katoliko, no? Hindi po yung mga nagpapanggap na sila ang tunay na simbahan. Tuloy natin. Sabi rito, sa patnubay ng Espiritu Santo, itinakda ng simbahan ang mga kinasihan sa pamantayan ng mga aklat ng bagong tipan batay sa kanilang mga pinagmulan na itinuturing na apostoliko. Ang pagkakaayon ng mga ito sa mahalagang mensahe ng Ebanghelyo at sa palagiang gamit ng mga ito sa liturhiya ng simbahan. Paglipas ng mahabang
pag-unlad, tinanggap ng simbahan bilang kinasihang banal at canonical ang 46 na aklat ng Matandang Tipan at ang 27 aklat ng Bagong Tipan na matatagpuan natin sa Bibliang Katoliko. Okay. So, nandoon na napakalinaw, no? Napakalinaw, no? Doon natin makikita. Ngayon, ang sasabihin ng ating mga kaibay sa pananampalataya, gagamit siya ng history din na nandito. Si Saint Jerome daw po ay nag-object during that time nang ito po ay ipinalalagay, no? Yes, totoo 'yon. Si Saint Jerome nag-object na ayaw pong pumayag ni Saint Jerome na ang apocryphal books ay ilagay, no? Pati si Saint Jerome po na nag-translate ng Latin Vulgate ay kina-counter niya po at hindi daw po niya ito isinalin ayon sa kanila. Pero ayon sa history at sa ating mababasang mga libro na nandito, no? Sinama rin po ni Saint Jerome yung apocryphal books o yung Deuterocanonicals, no? No, nakita niyo sapagkat siya po ang nagsalin ng Latin Vulgate mula sa Greek language to the Latin Vulgate na mayroong 72 to 73 books. No, una ayon ni Saint Jerome, pero by the sanction of the Holy Spirit at sa utos ng magisterium na si Pope Damasus na i-translate po at naisama yan ni Saint Jerome nung siya ay nandoon sa cave during that time. Kaya sablay po yung sinasabing hindi raw sinama ni Saint Jerome. Doon sila nagkamali, no? Tinutulan ni Saint Jerome, but pagkatapos po ng kanyang objection, sabi nga, bukas po ang simbahan sa mga tumututol that time. Even ang mga iba, no, tumutol. Pero by the sanction of the Holy Spirit, nanaig pa rin ang katotohanan sa simbahang Katoliko. At napasama po ito sa translation ni Saint Jerome doon sa Latin Vulgate, at ito po ay inopisyal na itong Latin Vulgate ang opisyal na translate na nagagamitin ng simbahan, yung tinatawag na Latin Vulgate. Okay, no? Doon natin makikita na itong ating mga separated brethren na gumukuha ng mga history na puputulin, sasabihin hindi raw na translate ni Saint Jerome. Nung una, nag-o-object si Saint Jerome, no? Pero that time, na i-translate at nailagay pa rin po ni Saint Jerome by the sanction of the Holy Spirit yung tinatawag na mga protestante na apocryphal at tinatawag nating Deuterocanonicals. Amen? Doon po natin makikita, no, na kahit sila ay tumututol, but the sanction of the Holy Spirit, sumunod pa rin po sila para po sa pangangailangan ng simbahang Katoliko, no? Ano ba ang sabi ng ating katisismo? Ito po ang sabi ng ating katisismo na nagkanon the time ng mga libro, no? Nandito po. Ito po ang sabi ng ating katisismong Pilipino, no? Ito po yung CCC na Tagalog. Ang sabi to, ang kanon ng mga kasulatan. Sinin natin. Ang tradisyong apostolika ay nagtakda sa Iglesia Katolika kung alin ang talatang ito ang tinatawag na kanon ng mga aklat ng banal na kasulatan na binubuo ng lumang tipan na may 46-45 kung magkasama ang Jeremias at Panaghoy na aklat at 27 sa bagong tipan. Ang mga lumang tipang Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang, Deuteronomo, Josue, mga hukom, Ruth, ikalawang aklat ni Samuel, ikalawang aklat ng mga hari, ikalawang aklat ng mga kronika, Esdras at Nehemias, Tobias, Judith, Esther, ikalawang aklat ng mga kabyo, Job, mga salmo, mga salawikain, Ecclesiastes, awit na mga awit, karunungan, Eklesiastiko, Sirak, Isaias, Jeremias, mga panaghoy, Barok, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abadias, Jonas, Mikias, Nahum, Habakuk, Sophonias, Hageo, Sakarias, and Malakias. Yun po yung kinanon ng simbahang Katoliko. Ano? Na yung mga nandoon may mga Deuterocanonicals na natagpuan sa Qumran Cave, na yun ay naglalaman ng mga Deuterocanonicals na ginagamit ng mga Qumran community o yung tinatawag na mga SNS. No? At during that time, sabi ng mga libro nating binasa, nagko-quote yung mga writers ng New Testament doon. Even si Jesus Christ at ang mga apostol, nagko-quote po doon. No? Tuloy natin.
Ang mga bagong tipang Ebanghelyo ni Mateo, Ebanghelyo ni Marcos, Ebanghelyo ni Lucas, Ebanghelyo ni Juan, mga gawa ng mga apostol, mga sulat ni Pablo sa mga Romano, ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, sulat sa mga taga-Galasya, sulat sa mga taga-Epeso, sulat sa taga-Pilipos, sulat sa mga taga-Kolosas, sulat sa mga taga-Tesalonika, ikalawang sulat kay Timoteo, sulat kay Tito, sulat kay Philemon, sulat sa mga Hebro, sulat ni Santiago, ikalawang sulat ni Pedro, ikatlong sulat ni Juan, sulat ni Judas Tadeo, Apocalypse o Pahayag. Yan po yung kanon ng simbahan natin. Ayon mismo sa ating CCC. Ay, po kasi akong Tagalog na CCC, no? Kaya tinatagalog ko na lang po. Doon natin makikita na may responsibilidad, mayroong authority at mayroong pong patunay na ang tanging simbahang Katoliko po ang nagkanon nito, no? Ang kanon po ng mga Protestante ay 66 at wala pong council na nagpatunay na sila ay nagkanon ng 66 po. But the Catholic Church, iba't ibang council ang pinagdaanan nito na nagpatibay sa kanon ng banal na kasulatan. Pero itong 66 na pinupunto ng ating mga separated brethren, ni isang council, wala pong council na nangyari na mayroong 66 na kinanon during that time. Ang nagkanon nila, self-canon lang po ito ng ating mga separated brethren, no? Ito na po, no? Tunghayan nyo po kung ano-ano po yung mga mababasa nating mga talata na mando doon sa apocryphal na kinote sa New Testament, no? Mag ano na po kayo, marami po ito, no? Pag hindi po natin matatapos ay siguro po meron po kayong mga iba pang mga source, ay kunin niyo na lang po. Sabi rito, tingnan po ninyo, no? And here are some of the quotation from the Deuterocanonicals in the New Testament. Ayan, no? Sa libro ko po 'yon nakalagay, no? May libro po ako. Ito po. No, baka sabihin niyo po ay binabola ko po kayo, no? Ito po. Sabi dito, Mateo chapter 2 verse 16, Herod's degree of slaying innocent children was prophesied in Wisdom chapter 11 verse 7, slaying the holy innocents. See, yung propesiya na dung sinasabi doon na ang mga niños innocentes ay papatayin was prophesied in Wisdom chapter 11 verse 7, yung tinatawag nating slaying of the holy innocents. Meron. Another, Mateo chapter 6 verse 19 to 20, Jesus' statement about laying up for yourself treasure in heaven follows Sirach chapter 29 verse 11, lay up your treasure. See, kinote ni Kristo yon doon sa Sirach chapter 29 verse 11. Tuloy, Mateo chapter 7 verse 11, ang sabi dito, Jesus' golden rule, do not do unto others. It is the converse of Tobit chapter 4 verse 15. What you hate, do not do others. Nakita niyo na, no? 7:12, sabi niya, do not, wag mong gawin ang hindi mo gusto sa iba at sa iyong kapwa. Iyan po ay kinote ni Jesus Christ doon sa Tobit chapter 4 verse 15. Now, another, Mateo chapter 7 verse 16 to 20 and 20. Jesus' statement, you will know they by their fruits, no? Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, maalalaman ninyo, no? Sabi rito, follow Sirach chapter 27 verse 6. The fruit disclose the cultivation. Nakita nyo na, meron? Sabi nitong ating mga separated brethren ay wala daw. Another, Mateo chapter 9 verse 36. The people were like sheep without a shepherd. Is same as Judith chapter 11:19. Sheep without a shepherd. So nakita niyo ano? Another, Mateo 11:25. Jesus' description, Lord of heaven and earth, is the same as Tobit chapter 7 verse 18, Lord of heaven and earth. Mateo 12:42, Jesus refers to the wisdom of Solomon, which was recorded and made part of the Deuteronical books. Mateo 16:18, yung sinabi niya yung kahit na ang pintuan ng kamatayan ay hindi makapananaig sa kanya, nandoon po iyan sa Wisdom chapter 16 verse 13. No? Mateo 22:25, Mark 12:20, Lucas 20:29, Gospel writers refer to the canonicity of Tobit 3:8 and Tobit 7:8 regarding the seven brothers. Yung tungkol sa 7 magkakapatid, no? At tandaan niyo, no?
itong magkakapatid na to, no, na pinatay dahil sa pamamagitan ng kanilang hindi pagsunod kay Antiochus Epiphanes, no, na naniniwala na mayroong muling pagkabuhay. During sa Dos Macabeo yun natin mababasa, no, na doon sa Dos Macabeo pinuturo na roon at sinasabi na roon na mayroong resurrection sa mayroong darating na muling pagkabuhay. Ngayon, kung yung muling pagkabuhay na yon ay hindi yun yung muling pagkabuhay sa New Testament, bakit ginagamit ito ng mga apostol na nangangaral sa muling pagkabuhay ng mga patay? Ganong mababasa ito sa Macabeo. Doon natin makikita. Even itong Hanukkah, Feast of Hanukkah, no? Nando doon sa John, no? Sa John, nakalimutan ko na yung talata, pero PM niyo po ako kung ano pong talata at nandito po sa cellphone ko, no? Yung Feast of the Hanukkah, sineselebrate po yan ni Jesus Christ nung siya ay nasa portico ni Solomon na naglalakad, no? Dinadaos po yan ng mga Hudyo. Pero yung Feast of the Hanukkah ay binabanggit po ito sa Macabeo. Bakit hindi po nila ito tinatanggap? Doon pa lang makikita mo kung paano nila ibinabaling ang mali nilang paniniwala. Even yung salitang God, no? Yung salitang God, wala kang mababasa sa root na mayroong letra for letrang God. Bakit nila tinatanggap na ito ay inspired? Even Song of Solomon, walang ganon. Pero bakit nila ito tinanggap, no? Dahil sumang-ayon at tinanggap nila sa simbahang Katoliko ang kanon ng Biblia. Dahil sila ay mahilig mag-object, kaya tinawag silang protestante, kaya gumawa sila ng sarili lang canonization, no? Actually, marami pang mga talata, no? Mateo 24:16, let this flee to the mountains is taken from 1 Macabeo chapter 2 verse 28, no? Mateo 27:43, is God's son, let God deliver them from his adversary, follows wisdom 2:18, no? Mark chapter 4 verse 5 to 16:7, Jesus' description of seeds falling on rocky ground and having no root follows Sirach chapter 4 verse 15. Yung parable of yung parabola doon sa maghahasik ng binhi, yun po ay kinuha ni Jesus doon sa Sirach chapter 40 verse 15. No, marami pa in the other verse, no? Ito pa, Lucas chapter 1 verse 42, Elizabeth declaration of Mary's blameless above all women follows Uzias declaration in Judith 13:18. So dito natin makikita na itong marami pa po, no, hindi ko na po sasabihin, no, na yung iba, no, marami po ito po nandito po sa aking kinong-file na libro, no. Nandito po ang kapal po kasi nito, no, nandito po ginagamit po natin to sa pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. So mag-aral po tayo at wag po tayong maniniwala doon sa nagsasabing sa pamamagitan lang ng pagbabasa ng Biblia matututo tayo, no? Hindi po ganoon. Meron po tayong magisterium. Wag po kayo magpapaniwala sa taong nagsasabi na sa pamamagitan lang daw ng pagbabasa doon magkakaroon ng kaalaman. Kinakailangan po merong magtuturo, no? Hindi yung basa lang ng basa, dahil sa eskwelahan, kapag pumupunta tayo sa eskwelahan, hindi lang tayo pinababasa ng teacher natin, kundi tinuturuan pa po tayo ng ating maestra o yung magister o yung maestro o yung guro. Kaya yung nagsasabing magbabasa lang ng Bible, wag po kayong maniniwala doon. Hindi po yung turo ng simbahang Katoliko. Opinion niya lamang po yun. So maraming salamat sa inyo mga kaindi na yung aming hinihayag sa inyo, no? Na maikli lamang po iyon, no? Dahil yan po ay nakita naming batiko sa simbahang Katoliko about sa Deuterocanonicals. Magagamit po natin yung mga binigay kong mga ibang mga talata na kung saan na-quoted po ng mga writers ng New Testament doon sa tinatawag nilang Deuterocanonicals. Even Jesus Christ ginamit niya po ito. Even ang mga apostles. So maraming salamat mga kaindi. No? Huwag po tayo magpapaniwala doon sa nagpapantas-pantas siya lamang po. Maniwala po tayo sa ating pananampalatayang Katoliko, sa ating simbahan, dahil ito po ang pillar and foundation of truth na nagtuturo sa atin sa tunay na pananampalataya na ating pinaniniwalaan. Kaya mga kaindi, no, dapat po sa ating mga Katoliko, mag-aral po tayo, magbukas po tayo, buksan po natin ang ating pananampalataya, aralin natin ang simbahang Katoliko. Marami nagsasabing saradong Katoliko daw sila, pero hindi naman nila alam yung pananampalatayang Katoliko. Huwag pong ganon, no? Buksan nyo po yung panyong pagiging Katoliko sa mga aral turo ng ating simbahan. Huwag nyo pong isarado, buksan nyo po.
No, buksan niyo po ang inyong isipan, buksan niyo po ang inyong pananampalataya, aralin niyo po bilang miyembro ng simbahang Katoliko ang ating pananampalataya. Huwag po nating sasabihin na tayo saradong Katoliko, gayong hindi po pala natin naiintindihan, nalalaman ang ating pananampalatayang Katoliko. Amen? Sabi niya, bro, saradong Katolik ako, hindi na ako matitinag sa aking pananampalataya. Pero pag kinwestiyon ang kanyang pananampalataya, at lumipat sa ibang reliyon, magte-testimony. Nung dati, saradong Katoliko ako. Nung nalaman ko, ganyan. Di nabuksan yung kanyang pagiging sarado dahil hindi niya alam na ang kanyang inaniban ay mali pala. Nabuksan siya sa maling pamamaraan na kanyang napakinig. Bilang saradong Katoliko, inaanyayahan ko po kayo, buksan niyo po ang inyong pananampalataya, aralin niyo po ang pananampalataya ng simbahang Katoliko upang hindi po tayo malinlang ng mga ngaral na pilit ginigiba at niyayanig ang ating simbahan. So maraming salamat sa inyo mga kaindi sa inyong patuloy na tapagtangkilik sa ating In Defense of the Truth page. Pasensya na po at hindi pa po kami nakakapag-live sa aming YouTube channel. By next year, no, by January ay mawawala na yung aming penalty, no. Nagkaroon po kasi kami ng kaunting penalty, no. 90 days kami hindi makakapag-live. So awa ng Diyos, dito po ay makakapag-live. At yung hindi po nakapanood nito, mamaya ilalagay po namin sa aming YouTube channel. No? Mayroon po kaming isa pang YouTube channel na ang pangalan ay Faith Seeking Understanding. Yung wala po dito, makikita nyo po. Meron na po itong content, nilagyan na po namin at lalagyan po namin ito sa mga darating pang mga araw, no? Yung mga hindi nyo po naririnig dito, mando doon po, madagdag kaalaman po. Kaya mga kaindi, let us subscribe, no? Para po maging maganda po yung ating pag-aaral para sa ating pananampalatayang Katoliko. Muli, bago po tayo magtapos, meron pong nag-sponsor po sa amin, no? 4 na linggo na magbibigay po siya ng 1,000 pesos sa mga taong magsesend sa amin at pipiliin na ang aming tema ay The Family That Prays Together Stays Together, no? Mayroon pong 1,000 pesos at ipadadala po ni Brother Mel through Palawan Express. Kung sino po ang mga picture o video na makikita na sama-sama nagdarasal at napili ng ating sponsor, meron po kayong 1,000 pesos. Pang Noche Buena nyo daw po yun, no? Hindi po sa amin galing yun. Yun po sa sponsor po ng In Defense of the Truth na amin lang pong ibibigay sa inyo. Yun po ang kanyang utos. Hindi po kami nagme-mention kung sino man po yun. Dahil alam namin ang Diyos ang magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya mga kaindi, sali na po kayo, nag-send na po kayo na kayo po ay sama-samang nananalangin ng banal na Santo Rosario. Malay mo, kayo po ang mapili ng ating sponsor na padalhan ng 1,000 at may dagdag po pambiling Noche Buena, no? Salamat po at take note. Sa darating na itong mga araw, puro po pang about Christmas po ang ating itatopic, no? Tungkol po sa mga Pasko. Bakit may Santa Claus? Sino si Santa Claus? Bakit may simbang gabi? Bakit may Belen? Bakit 3 hari? No? Bakit December 25, etc., etc., no? So, salamat sa inyo. Abangan nyo po yan sa muli nating pagbabalik. Pasensya na po. At si Brother Mel po ay namahinga ng ilang halos 1 linggo dahil yung mata ko nagkaroon ng konting problema. Ito po yung aking ito. Buti po medyo nawala na po. Nagkaroon po ng bootleg kaya hindi po ako nakapag-live dahil medyo sarado po yung kabilang mata, no? So, ngayon okay na po, no? Maraming salamat po, no? Okay, no? Adrian Montoya, makakarating ba? Hayaan mo pagka hindi na pila, no? Nandito lang yan, nakatabi. Okay, so kung wala po kayong mga katanungan, mga kaindi, no? Magtanong po kayo, nakita ko po, wala po. Sabi ni Nico Justin si Anyag, hello bro Mel, Nico, okay lang po bro. May echo bro, hey bro, medyo may echo, sabi ni Jason Sunga. Okay bro, pero may echo, sabi ng aking partner, no? Adrian Montaya, okay naman, pero may echo. Good afternoon bro, amen. Labon Oxiner, Resi, okay, good evening bro. Gerald Nobles Xavier, good evening bro Mel. Lebon, oo nga, may echo bro Mel. Wala na bro, okay. Okay na bro Mel, wala nang echo. So, salamat. So, kung meron po kayong mga katanungan, atin pong sasagutin. So, kung wala na po, kami po yung nagpapasalamat, no? Ulitin ko po, meron pong papremyo ang In Defense of the Truth ng 1,000 pesos sa mga taong magsisend sa messenger, no? Messenger ni Sis Marilo Nicolas at messenger ni Brother Mel. At yung mga picture na aming ipadadala dun sa aming sponsor, siya po ang mamimili. At pag sinabi niya ito ang nanalo, hindi po kami mag-aalinlangan na
buong buo pong 1,000 pesos ang inyong premyo. Kami na pong bahalang magbayad sa Palawan Express ng padala na yon, no? Salamat po. At yan po ay bigay ng aming sponsor, no? Hindi na po namin pinapangalanan. Ang atin lang dapat gawin, ipanalangin po ang mga taong iyon. Lalo-lalo na yung mga taong may mga karamdaman na nangangailangan ng kagalingan, no? Panalangin po natin sila. At lalo-lalo na yung mga biktima ng COVID-19 na ayon sa balita, mayroon na raw pong vaccine na aaprubahan. Nawa matigil na po ito at dumating na po tayo sa punto na sama-sama na tayo sa simbahan na mag-aaral ng mga salita ng Diyos, mamamahayag at maghahayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, no? Meron na po ako mga schedule, no, na pag nawala na po yung quarantine na protocol sa mga paliparan, si Brother Melcher po ay hahayo ng muli. At kahit po ako nasa ibang lugar, wag po kayong mag-alala. Magla-live po tayo at maghahatid tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Dahil po sa inyo, nandito po kami, no? Tulungan po natin ang lahat ng mga Catholic faith defenders na naghahayag ng kanilang mga talento o kanilang mga wisdom knowledge na ibinigay ng Diyos para ipagtanggol ang simbahang Katoliko. Wala po silang mga sweldo, wala po kaming sweldo rito. Kami po ay nagpapasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa amin, hindi lamang sa akin, sa amin po. Gaya ni Brother Wendell Talibong, ni Father Darwin Gitiano, ni Paul Alima, no, yung kanilang mga page. Tulungan din po natin sila, no. So maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito po. Ito po si Brother Melchor. Abangan niyo po ang susunod nating live streaming about sa papalapit na Pasko, no? Tungkol po sa Pasko, no? Bakit ganito? Bakit ang Christmas? Totoo ba na may yelo sa Shepherd's Field? Tatalakayin po natin yan. Yan po yung mga atake ng ating mga separated brethren. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong lahat. At patuloy po tayong manalangin. Lalo-lalo na ipagdasal natin yung mga kapatid natin na binabaha sa kasalukuyan sa iba't ibang panig ng Luzon at Kabisayaan, no? Ganon din po sa Mindanao, no, na kahit na walang bagyo at may ulan lang, no, patuloy yung pananalasa ng baha. Pagdasal natin yung mga naapektuhan nito, lalo-lalo na yung mga nawalan ng kabuhayan at yung mga nawalan ng buhay. Pagdasal natin naway makatagpo sila ng awa at tabag sa piling ng ating Diyos. Hanggang sa muli, advance Merry Christmas sa inyong lahat. Ito po si Brother Melchor Manalili na nagsasabing tindigan ang tama, ipaglaban ang katotohanan. Viva Cristo Rey, Viva Iglesia Katolika. Ave Maria, Gracia Plena. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat, no? At dun sa humabol, no, may nakita akong humabol, no? Salamat sa inyong lahat. God bless us all. Mabuhay po ang simbahang Katoliko. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Amen. Amen.